At isang taon matapos ang kanyang pagbisita, tunay nga kayang nahaplos ng Santo Papa ang puso ng bawat Katoliko? Kasama natin ngayong umaga si Father Mike Garcia, Executive Secretary ng CBCP Permanent Committee on International Eucharistic Congresses. Magandang umaga po, Father Mike. Thank you po sa pagbisita niyo po sa amin dito. Welcome. Magandang umaga din, Marie. Opo. It's been a year, Father, gaya nga po ng aming ibinalita since the Pope's visit in our country. At talaga naman nung panahon na yon and even several months after, the Filipinos, a lot of Filipinos were spiritually high. Yeah. But in a nutshell, Father, ano nga po ba talaga ang naging epekto ng pagbisita ni Pope Francis sa ating bansa? Yeah, siguro may mga personal na bagay na nangyari sa bawat isa ng mga individual at meron din sabihin nating communal, no. Kaya in a nutshell, alam ko kahit papaano meron siyang impact, no. Although talaga kung hahanapin ito natin konkreto, para napakahirap kasi sasabihin natin na parang bumalik tayo sa dati, no. Na kung compared before, during the visit ng Santo Papa, parang napakabanal ng mga Pilipino at that time. Yun nga po. Kaya siguro, it was really a blessing sa atin and a challenge at the same time sa ngayon na masustain sana natin mga Pilipino yung tinanggap nating biyaya nung bumisita ang Santo Papa. Oo nga po, mercy and compassion. Yan po ang oo. pinakamahalagang aral na ibinahagi sa atin ng Santo Papa. Yeah. Naisabuhay ba natin at patuloy pa ba natin na isasabuhay yan? Gaya nga po na sinabi nyo, parang noon banal na banal ang mga Pilipino. But ano yung nakikita nyo na medyo nagiging kulang sa ngayon? Kailangan ba talaga laging may spiritual leader who will be in our country para masustain yung ganong aral na isinasabuhay natin? Patuloy naman siguro tayo na nagsisikap na maisabuhay yan. Lalo na ngayong taon, diniklara ng Santo Papa na extraordinary year of mercy. Yes. Kaya tuloy-tuloy yung ating pagsikap na maisabuhay yung mensahe na yung mercy and compassion. So, yan ang ating pagsikapan. At alam ko naman lahat tayo ay nagsisikap na maipahayag, maisabuhay, at maipakita, maipadama sa iba ang mercy and compassion. Oh, it will continue to be a challenge for all of us. Kasi minsan paglabas pa lang natin sa kalsada, yung traffic doon, nawala na kagad yung gusto nating maging maawain. Tinitest na tayo dyan. Testing, actually, yung traffic sa atin is a test sa atin. Okay. Yung mercy and compassion at natin. least dapat isipin natin na talagang test yun para sa ating pagiging merciful and compassionate. Pero Father, kayo po ay kabilang sa komite na umaasikaso po dun sa 51st International Eucharistic Congress na gaganapin po sa Cebu sa huling linggo ng Enero. At para po sa ating mga manonood, ano po ba ang pangunahing layunin nitong IEC, International Eucharistic Congress? Tayo po ay mapalad no, na dito po sa Pilipinas gagawin. Ito ay pandaigdigang pagtitipon ng lahat ng mananampalataya, no? Lalong-lalo ng mga Katoliko, na kung saan ang layunin ay mapalawak, mapalalim, at mapaigting lalo ang pag-unawa, no, ang pag-appreciate sa Eucharistia. Kasi itong Eucharistia, ito yung buhay natin. Ang pag sinabi natin Eucharistia, sa madaling salita, ito yung misa. Yes, misa. And so, this is the highest form of worship. Prayer, yes. That's the highest form of worship. Nagkakatipon-tipon dyan. So, every 4 years, ginagawa natin itong International Eucharistic Congress na magkatipon-tipon para pagnilayan, palalimin, madagdagan pa yung ating kaalaman at kamalayan tungkol dito sa napakayaman at napakagandang at mayaman na misteryo ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Dahil madalas yung pagsisimba minsan nagiging routine na lang Basta Sunday pupunta o kaya anticipated mass, pupunta tayo after 1 hour. Balik sa original, yung reality, yung buhay talaga na ginagawa natin, parang hindi masyadong naisasabuhay yung aral. So ito yung isa sa mga layunin actually ng IEC na mabigyan ng diin itong social dimension ng Eucharistia. Ang misa ay hindi lamang ito isang ritual, hindi lamang ito isang pagdiriwang, kundi pagkatapos ng misa actually meron tayong dapat gawin. Yung pagsabuhay nito. Alright. Yan ang nakakalimutan natin. Father, bakit ba sa Cebu gaganapin? Okay. So, alam po natin na ang Pilipinas ay naghahanda rin para sa 500 anniversary ng
Christianity dito sa ating bansa. 2021. 2021. Kasi Dahil remember, 1521. 1521, nagland ang Oo nga pala. Magellan Lapit sa na. shore ng Cebu. 500 years. So, nung nakita ito, ipinasok ngayon itong IEC as part of the preparation nitong 500 years. Ay, ang Kaya ganda napaka-significant naman. nito sa atin. Alright, sino po ang darating na kinatawan ng Santo Papa para sa International Eucharistic Congress po na ito? Kasi I understand before, di ba parang iniimbitahan natin ang Santo Papa, but I'm Yeah. sure marami pa kasi siyang kailangan libutin ng mga Yes, bansa. oo. And we've been very blessed na nakabisita na siya sa atin. Pero Ay, ngayon, oo. sino po ba ang magiging papal legate? So, pinangalanan ni Pope Francis ang napaka-bagong kardinal ng Myanmar, Cardinal Bo, na maging kanyang papal legate dito sa gagawing International Eucharistic Congress sa Cebu, this 24 to 31 of January. Alright, Father, huling mensahe niyo na lang po at pag-anyaya, marahil, para sa mga manonood po natin para sa gaganaping International Eucharistic Congress. I understand, meron din yung mga piso, no? Yeah, sa mga Oo, parokya, sa mga parokya, nagbigay po kami ng mag-donate. boxes, no, ng piso para sa Misa ng Mundo. Ito ay, kumbaga, parang paanyaya namin para lahat makapagbahagi, lahat makashare, kaya piso. Although yung merong mga malalaki, hindi namin kayo binabawalan na magbigay ng marami o ng malaki. So, para po sa aking mga kapatid, sa aming mga taga-pakikinig at nanonood ngayon, inaanyayahan ko po kayo na dumalo sa gaganaping 51st International Eucharistic Congress sa Cebu this coming 24 to 31 ng January. So, magkaisa po tayo at higit sa lahat, inihiling ko ang inyong panalangin para sa gaganaping pagtitipon na ito. Napakagandang pagtitipon yan na dito sa bansa natin Yes, gaganapin. Maris. Maraming salamat po, Thank you Father very Mike, much. sa inyong pagbisita po sa amin at sa pag-enlighten sa Thank amin you. tungkol dito sa International Eucharistic Eucharistic Congress. Congress. Thank you, Father. Thank you.